bait ni Prime, nagligpit ng toy. Hi vlog! Lunch muna kami. You can remove your mask na. Gusto mo yung hair mo? Here's our food. What's that? Can I taste? Right, as usual, Shanghai. Yummy. Yeah, you want the king. Gusto, sabi niya, saan daw yung king size? Saan daw yung king size? Wala ka nang gagalawan sa kwarto mo. Ito, queen nata to. Are you sure? Yeah. Look how many money is this worth. Yeah, 79. Habo sa'yo eh, yan. Yan na yung ano ngayon eh. Or unless yung ganito, tingnan mo yung ilalim niya. Ganito din daw. Ganyan din. Oo nga, sabi sa'yo. Alam nyo ba mga momshi na last year pa namin balak bumili ng bagong bed kasi yung bed namin na luma sobrang sira na and sumasakit na din yung mga likod namin. At ako every time na magigising ako parang lagi akong may stiff neck dahil talagang hindi na pantay yung aming bed frame. Yung luma kasi naming bed frame. Parang nagkanda putol-putol na yung bakal sa ilalim kaya hindi na pumantay. So eto, nagka-canvas kami ngayon. Hindi namin plano talaga na bumili agad. Pero dahil malayo ngayong aming pinuntahan, sabi ni Paolo, might as well, bilhin na namin kasi sayang naman kung mabili yung gusto namin ng ibang customer tapos babalik kami, wala na. So additional travel na naman namin kasi nag-travel kami from Rizal to Commonwealth. So, gusto namin masulit yung aming alis. Nasa Evergo, Tesco, Commonwealth kami. Nung nakatira kami sa QC, palagi na ako dito. Actually, dito din ako bumili ng aming sofa nung kami ay nagpa-house blessing sa Everden. Tapos dito rin kami bumili ng aming dining table. So, sulit bumili dito guys kasi marami silang appliances and furnitures. So, meron sa ground floor and meron din sa department store. Maraming pagpipilian. At dahil nakapag-canvas na kami sa Ever, mga choices doon sa ground floor at sa department store, syempre gusto namin pumunta sa iba namang furniture shop para at least ma-check namin at masiguro namin na yung quality at yung budget namin is mapapag-compare namin. So ngayon, nandito kami sa Wilcon Depot sa may Fairview. And after nito, pupunta naman kami sa isa pang Wilcon doon naman sa Commonwealth area. Tapos noon pumunta din kami ng Home Depot. Basta lahat ng malalapit and along the way na aming madaanan na furniture shop ay gusto namin puntahan. Kasi 'di ba hindi naman biro bumili ng ganitong kalaking purchase. Especially gusto mo yung magagamit mo na ng pangmatagalan. So kailangan maging sulit yung aming pagbili. Second branch ng Wilcon. Office area. Ayan. Magtingin tayo ng bed.
Alam nyo ba, kung mapapansin nyo, dito ko talaga gustong pumunta at gustong-gusto ko talagang i-check yung mga bed frame na yung headboard niya is yung foam type or kahit anong leather. Basta yung magaganda yung klase ng headboard, kagaya ng color gray na pinakita ko. Pero si Paulo, ito yung inaay niyang bed frame, yung made sa solid wood. Kasi hindi niya bet yung gusto kong bed frame. So, compromise kami kung ano yung gusto niya naman. Basta ako, okay din sa akin and minimalist yung style. Feeling ko babagay sa room namin. And why not naman na yun din yung i-consider namin na bilhin. Go, dance! Alam niya na. Magpapalinis kami ng aircon. Kasi today, di-deliver yung binili nating bagong kama. So, ayan, busy mood muna tayo today. So, yan. Tinanggal na namin yung aming bed kasi marami kaming gamit sa ilalim ng kama. So, mag-general cleaning na rin muna ako. Kasi mamayang lunchtime, i-deliver na yung bagong kama. So, para at least nakapag-general cleaning na kami dito sa loob. So, yun, linis-linis muna mga momshies. Tapos na nila linisin. Grabe, ang bango ng bagong linis na aircon at ang lamig-lamig. Pero testing daw muna to for 1 hour nakatodo yung settings. Tapos after 1 hour, pwede na naming i-change. So, ayan na. Ayan na ang ating room. Pag walang nakalagay na kama. So, maglilinis lang ako mga momshies. So, lahat ito ay ating lilinisin. As you can see, ito muna yung uunahin ko. Yung area na yan. Nakalagay sa ilalim ng kama. Yan yung crib ni Prime. Ano pa ba? Yung duyan niya. Yung mga pang kung ano-ano. Kasi meron kaming parang storage attic. Pero, yung storage attic na yun, mga momshies, ay puno na. Ayaw naman namin bigatan, makama-overload. Baka bumigay naman yung aming kisame. So, itong mga to ay nasa ilalim lang ng kama namin. So, mag-aayos lang ako. Nung bumili kami kahapon ng kama, after lunch daw nila i-deliver. Sobrang excited na ako. Excited na ako kasi matagal na naming nagtitiis sa kama. Kasi talagang, alam niyo yung lubog na yung gitna niya. So kami, parang pag nakahiga kaming tatlo, kung sino yung nasa gitna, kawawa. Kasi naiipit talaga dahil nga magsaslide yung hihiga sa magkabilang gilid. So, nakaslide ng ganun, pa ganun. Kaya, magkukumpulan sa gitna. Which is, yun nga, medyo pag ganun na yung kama namin. So, dahil tatlo kami, ang kama namin queen size. So, dahil tatlo kami, ayun, yun yung nangyayari. Tapos, sobrang sakit niya sa likod. As in, last year pa na naramdaman ko na medyo may something sa likod ko pagkakagising ko. Tapos, lagi ako nagkakaroon ng stiff neck, ganyan. So, sabi ko, baka sa kama to. Tapos, nung si Paulo, dumaing na rin. Dahil sa patagal ng patagal is palala ng palala yung pagka-deform ng kama. Sobrang gusto kong bumili ng kama na nung time na yun. Pero, syempre, maraming kailangan i-prioritize. Pero, I'm so thankful na ngayon. Finally, natupad na rin. Alam nyo ba, biglaan lang talaga yung pagbili namin. Dapat magka-canvas lang kami. Dahil medyo malayo yung dinayo namin. Pumunta pa kaming Home Depot, Wilcon, dalawang branch ng Wilcon Depot yung pinuntahan namin sa Fairview tsaka sa Commonwealth. Tapos, pumunta kaming Evergo Tesco. Lahat kasi yung malapit na mall dito ay wala silang available na mga bed frame. Puro foam lang. So, yun. Kaya dumayo kami ng canvas sa
Commonwealth area. Eh, di ba Rizal area nga kami. So, ang pinakamalapit sa aming mall is SM San Mateo, which is maliit lang yung SM San Mateo. Wala talagang available na mga bed frames. Kaya yun, ayaw namin na masayang yung punta namin, yung dayo namin doon. And dahil nga, syempre, excited din kami magkaroon ng bagong kama. Ayun, nag-decide na kami na bilhin na yung nagustuhan namin. And compromise talaga kami ni Paolo nun. Kasi magkaiba kami ng type sa kama. Syempre ako, girly-girly. Gusto ko yung may headboard na may foam. Eh, ayaw ni Paolo nun. Hindi niya daw type. Kasi sabi niya, dumihin daw. Tsaka parang, yun parang pang babaeng style siya. So, dahil tatlo kami nung hihiga doon, may si Prime katabi naman namin lagi. So, ayun, sabi ko, ano ba yung gusto niya? Yung kahoy daw, solid wood, ganyan. So, naghanap ako na gusto ko rin na style na minimalist na solid wood frame. Gladly, naka-discount yung nakita namin na spring type na foam. So, yun, thank you Lord, nabili na namin siya. Cute nito guys, nakuha ko doon sa taas. Yung photo album ni Prime nung kanyang 1-year-old na collection namin. Ayan o. Yung kanya pinanganak siya. 1 month. 2 months siya. Isa lang yung damit na ginamit niya guys. Yung monthly photoshoot niya. 3 months, 4 months, 5, 6, 7, 8. Pasikip ng pasikip. 9, 10, 11. At itong nasa gitna yung nag 1-year-old. Super cute. Yan. Tingnan natin. Nung bata ako, gustong-gusto ko din hinahalungkat yung mga yung mga photo album namin. Lalo na noon, hindi naman uso ang social media. Ngayon kasi, bihira na yung printed photos eh. So, baligtad na ngayon. Ito yung nagkanyang birthday siya. And, si Up. Sino to? Si Russell ng movie na Up. May Mother's Day. And itong picture namin nung kanyang baptismal. Nung first family picture. Picture namin ni Paul. Ano pa ba? Ayusin ko lang to. Yan. Balang araw. Yan. Susunod si Prime na yung magtitingin nitong mga to. Pero, uso na nga kasi yung social media. Pero wala. Pag banding-banding lang in the future. Pag gusto niyang tingnan. Ayan. Cute. Ang kanyang binyag. Nung 1 month siya. Super baby. Ito yung time na na-opera yung kanyang lip tie and tongue tie. Pina-opera namin siya. Wala pang 1-year-old yan siya. 1 month pa lang siya. Na-opera na siya sa kanyang mouth dahil sa lip and tongue tie. So, buti nga nakita namin agad din kasi mahirap yung paglaki niya. Doon niya pa maaalala yung pain. So, mas okay daw talaga na baby pa lang is mapatanggal na yung lip tie and tongue tie. Ni-laser lang naman siya guys sa Gerochi Clinic sa Makati. So, ayan. Thankful ako na nakita ko yung vlog ng isang mommy vlogger na fina-follow ko, si Mommy Ruth. Doon ko kasi nakita yung nagka-lip tie and tongue tie si baby niya. Si Baby River ata yun. So, ayun. Doon ko na-figure out yung kay Prime. Ayun, nung pinanganak ko siya. Cute. Look. Ayan. Ayan, nung pinanganak siya. Oh, cutie. Kakatuwa naman. Ayan, nung unang araw na inuwi namin siya. Nung ako ay sumali sa Flores de Mami, sa office ko doon dati. Ayan. 1 month. Binyag. Ang cute niya nun.
Ayan. Remembrance ng binyag niya. And sa province sa Nueva Ecija. Ayun, dito ko na ilalagay mga printed. Mas dadamihan ko pa kasi puro siya dito nung hanggang 1 year old lang. After nun, wala naman na siyang ibang printed photos. So, asikasuhin ko to someday na dadagdagan natin yung kanyang photo album. Ayun, sa taas lang to naka-display. So, yan, back to linis na. Pag naglilinis ka talaga kung ano-ano yung mga lumalabas na gamit na. Mattress. Sobrang bigat. Ay, sana magkasya. Hindi namin alam paano namin ipapasok. Yan ang headboard. Solid wood yan, guys. Kaya sobrang bigat. Diba? Bigat naman ang bed mo. Sobrang nakakapagod. Nanghihina na ako at inaantok. Ito laban lang. Anong ginagawa mo, Prime? Prime, anong ginagawa mo? So, kami na yung mag-a-assemble. Kasi medyo mahal yung bayad pag sila yung pinag-assemble namin. So, hopefully ay mabuo namin. Good luck to us. Ito na tayo sa lapag. Yan na. Bibigyan mo ang bago. You're so pagod. Lang yung hole like this. So you can check it. You can see it? Okay, hindi na lang. Is that enough? Yeah, thank you. Sobrang nakakapagod. Yeah, it's done. Enough. Tatlong aluhan sa ilalim. Sige, lagay mo na yung gamit. Igigitna natin to para alam mo yung gamit. Ito na guys, nasa ilalim na yung mga gamit. Grabe, nakakapagod. Hindi pa kami tapos. Ayun. Taas, be! Tama, pero mataas. Ay, sobrang taas. Si Prime, sobrang taas nga lang guys ng ano namin. Kaya nga hinarang ko to. Pero dito naman yung pwesto ko lagi. Si Prime lagi sa gitna yan eh. Kasi Pao doon sa dulo. So, ayan. And na. Diba? Ang taas nga lang niya, guys. Kasi nga, meron kaming, yung lumang foam namin ay inilagay namin sa ilalim. Kaya tumaas siya. Tapos ito yung mattress. So, ayan. At least yung bedsheet ko naman is cover para hindi pangit siya tingnan. So, ayan na ang ating new bed. Thank you, Lord. Makakatulog na ng maayos. Hindi na siya masakit sa likod dahil pantay na siya. Ayan. So, sa ibang araw, pupunta ako ng SM sa department store. Magtitingin ako ng mga bagong bedsheet. Kasi yun talaga yung gustong-gusto ko gawin, guys. Yun talaga yung gusto ko, mga bedsheet. Sobrang saya ko lagi and sobrang saya lagi kapag bago yung bedsheet, 'di ba? Ganun naman tayo mga momshi.
Parang bedsheet yung nakakapagpa-boost ng ano natin, ng mood natin kapag bagong palit yung bedsheet. Kayo rin ba mga momshies? Kasi ako yun eh, yun talaga eh. Pag tinatanong ako ng mga kamag-anak ko or ni Paulo, anong gusto mong gift? Bawa birthday ko or Pasko, talagang bedsheet yung sinasabi ko. Sobrang gustong-gusto ko kapag bago yung bedsheet. Ang sarap sa mata, ang sarap humiga, magpahinga lagi. So ayun mga momshies. Are you happy? Kain tayong merienda. Namsum. Prime, I have a surprise for you. Masarap to, guys. May surprise ako sa'yo. You taste it. This flavor. Platter. Thank you, Mom. You're welcome.